Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel, no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakampeng at sa mga hindi man mga kakampeng. Kung interesado ka sa video ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. Muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo ang nakaka-inspired ho. So alam naman po natin na patuloy pa rin ang balikatan exercises o military exercises sa part ng West Philippine Sea at sa pagitan ng mga Amerikano at mga military natin dito sa Pilipinas ho mga ka-action. Nakakatuwa po panoorin mga ka-action kasi talagang sinasanay ho sila pagdating sa mga ano po na training ho mga ka-action, at nakakatuwa ho tingnan, nakakaingit ho tingnan na talagang porsigido ho ang ating mga kasundaluhan na matuto ho sila sa mga training na malulupit at matitindi ho mga ka-action. At eto na nga po, no, mapapanood nyo po ang mga eksena ng mga gina-train na ating mga sundalo. Sumabak sila sa parachute, sumabak sila sa tubig, sumabak ho sila sa ito po ang HIMARS ho mga ka-action, papuputukin na. Oh my God. O ito po, panoorin po muna natin itong balitang ito. Tuloy-tuloy ang pagsasanay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa Palawan. Kanina, napasabak naman sila sa HIMARS Rapid Infiltration Exercise kung saan sinasanay sila sa pagdideploy ng rocket launchers. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Matapos makakuha ng impormasyon sa kunwaring lokasyon ng mga kalaban mula sa mga paratrooper na lumanding sa beach ng San Vicente, Palawan kahapon, nagpatuloy ngayong araw ang pagsasanay ng mga sundalong Pilipino at Amerikano sa balikatan exercise. Paglapag ng Super Stallion helicopter ng Amerika, dali-daling pumosisyon sa runway ang mga sakay nito na pinagsamang puwersa ng Philippine at US Marines. Ang kanilang target, bawiin ang airport na kunwaring nakubkob ng kalaban. Sinuyod at pinalibutan ng mga sundalo ang paliparan. Habang nangyayari yan, nagsilbi namang close air support nila ang dalawang Super Tucano aircraft ng Philippine Air Force. In any operation we have to land our troops, so kailangan muna ng close air support from the Air Force para talagang we are assured na there's no longer resistance from the enemy side. Matapos ang kunwaring unang bakbakan sa airport at matiyak na wala ng kalaban, dito na magkasunod na lumapag ang dalawang C-130 aircraft ng US Air Force. Bit-bit nito ang ilang armas, gaya ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS. Matapos matagumpay na mabawi ng sanib-pwersang mga tauhan ng Philippine at US Marines ang kunwaring nakubkob na airport, inihahanda na ang iba pang modernong kagamitan tulad nitong HIMARS para sa paglulunsad ng mas malakihang opensiba. Sa HIMARS Rapid Infiltration Exercise, sinanay kung paanong ide-deploy ang HIMARS sa iba't ibang lokasyon. Mula sa airport, mabilis na ibinyahe sa dalampasigan ng HIMARS. Dito naman sinanay kung paanong isasakay ang rocket launcher sa Landing Craft Air Cushion o LCAC ng US Navy na ginagamit sa mga amphibious operation. Sa pamamagitan nito, makahasa ang mga sundalo kung paanong mabilis na ilipat ng pwesto ang mga rocket kung kailangang i-deploy agad sa ibang isla. Kailangan natin ma-reconcile yung ating mga tactics, techniques, and procedures and yung mga doctrines natin dahil magkaiba nga tayo ng mga forces. Bukas nakatakda namang magdaos ng live fire exercise sa Rizal, Palawan ang militar. Dito na papuputukin ang HIMARS at iba pang armas. Kaya nagpalabas na ng No Sail Zone Advisory ang LGU para pagbawalang lumapit ang mga bangka at barko sa dagat kung saan gagawin ang pagsasanay. Nagbabalita mula. Alright, napanood na ho natin mga ka-action, no? Ang ganda ng mga eksena. Okay, congratulations sa ating mga kasundaluhan dyan, ha?
Maraming salamat sa inyong pag-participate at porsigido ho kayo matuto sa mga iba't ibang klaseng training para depensahan ang ating seguridad dyan sa West Philippine Sea. At syempre, hindi lang sa West Philippines, sa anumang mga darating na mga na sana magiging ready ho kayo. Napakaganda ho na ganyan po na makikita natin ang ating mga sundalo na talagang excited sila sa bawat mga training nila kasi kung makikita nyo kung siyempre ramdam ho natin ang sobrang tuwang nila, ang tuwang-tuwa sila dyan mga ka-action, mga kakampi. At siyempre gagaling ho ang ating mga kasunduluhan at yung kanilang training dyan, siyempre may apply din po nila sa kanilang mga kapwa ng mga sundalo balang araw. Sila na din ang mag-train, kaya congratulations sa inyo ha. Ayan po mga ka-action ha, nakita nyo na po ang inggit na mga pagtre-training o pagsasanay ng ating mga kasundaluhan kasama ang mga Amerikano. Ang kaso, may natutuwa dyan, ang iba dyan nang gagalaiti sa inggit. Alam naman ho natin kung sino nang gagalaiti sa inggit dyan. Walang iba ho, ang ating mga kaibigan sa kabila. Diba? Kasi tignan nyo naman yung mga ginagamit sa pagtre-training, talagang mabusisi ang kanilang pagtre-training. Kaya ang ating mga kaibigan dyan, hindi na ho yan pinapanood baka mamaya may mga high blood lang ho sila sa kakapanood, diba? Ayan, abangan ho natin ang pagputok ng ng HIMARS ho mga ka-action, kasi papuputokin na ho. Mukha yatang kung makita yan ng mga Chinese, sana magsiralayasa na sila sa West Philippines So yun lang ho mga ka-action, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone.